OA po ng ubo ngayon. Kung isa ka sa mga mommies na stress po sa ubo ng baby nila, nagpa-check up na, nag-antibiotics na, may mga gamot na binigay at 1 month na nakakalipas, inuubo pa din, para po sa inyo ang video na ito. Kaya ako po ginawa ang video na ito para sa mga stress na mommy or para sa mga nag-worry na mommy. So kung gusto niyo po ng mga ganito content, pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedi Mom. Ang 4 na linggo or higit pa na ubo sa bata ay maaaring may tawag na chronic cough. Ito yung ubo na tumatagal hanggang 4 weeks or mas matagal pa doon. Isa-isahin natin ang mga posibleng rason ng chronic cough at kung anong pwedeng gawin ng mga mommies natin sa bahay. First reason of chronic cough or first possible etiology ng chronic cough is post-infectious cough. Ito yung ubo na galing sa upper respiratory tract infection or kung nagkaroon man siya ng bronchiolitis, bronchitis, or pneumonia, magaling na pero inuubo pa rin, parang remnant na lang siya. So, tira-tirang ubo na lang ito. Ito ay possible dahil meron pa ring mucus na napoproduce kay baby at tumutulo po yung mucus na yon or yung sipon sa lalamunan niya sa likod. Especially sa gabi dahil kapag gabi, tulog na siya. So, hihiga si baby kaya tumutulo po yung kanyang mucus sa likod ng lalamunan. Isang reason din ng post-infectious cough dahil meron pa ring hypersecretion. So, allergic pa rin yung lalamunan niya or irritable pa rin yung lalamunan niya dahil nga nasira yan, gawa nga ng infection. So, kapag merong nakalalanghap na malamig ang bata, nagkakaroon ng hypersecretion. Kaya kapag umaga, napapansin nyo, kapag morning, sisipunin yan or uubuhin, dry cough. So, ang gagawin is iwasan po siya sa sobrang lamig na aircon. Ang ibang sabi naman, iwas po sana sa extreme temperature, sa sobrang lamig at saka sa sobrang init. So, dapat katamtaman lang. Kung matanda naman, mga young adult, mga teenager, pwede po kayong kumain ng menthol para mas-soothe yung lalamunan. Sa mga toddler naman, 1-year-old hanggang 5 years old, pwede na po kumain or minom ng honey mixed juice para, again, is to soothe the throat of your baby. Number 2 reason of chronic cough is psychogenic cough. So, ito, psychological na lang, naiisip na lang ng bata dahil nga galing siya sa infection, sa ubo, viral man yan or bacterial, kahit magaling na, naiisip pa rin ng bata na kailangan niyang ubuhin. So, nasa isip na lang. So, kapag ganito, anong maaaring gawin? Siyempre, kailangan mo nang diagnose na talagang psychogenic cough na lang ito. Ang other term for psychogenic cough or is somatic cough or yung iba is habit cough. So, parang nagiging hobby na lang niya. Madi-differentiate ito sa ibang cause ng cough. Number 1, kapag tulog si baby, hindi na siya inuubo. Unlike sa ibang mga cause ng cough, minsan nagigising sila sa ubo. Number 2, sa mga diagnostic procedure like spirometry o sa mga ibang diagnostic procedure, normal po ang result. Lalo na ang x-ray, normal naman. Number 3, nakakapagsalita pa rin siya kahit inuubo. Unlike sa ibang cause ng cough, kapag talagang inuubo yan, aatakihin ng ubo niya, tuloy-tuloy po yung ubo. Pero dito, dahil mild lang siya at habitual cough na lang, nakakapagsalita pa rin siya. And another criteria, either inuubo si baby or hindi kapag may physical activity. Sa ibang cause ng cough kasi, pag pagod si baby, dun sila uubuhin. Dito, kahit hindi siya pagod or kapag pagod, inuubo si baby. So, same lang. So, alam mo king tagkawampangan, tigagawa na namo. And last of response of pharmacological treatment. So, kahit nga naggamot na siya, hindi nawawala dahil nga psychogenic cough na lang. So, anong gagawin natin, parents? Number 1 is to confirm na psychogenic cough talaga ito. Siyempre, ang magko-confirm yung doctor. So, might as well pa-check up si baby. At kapag psychogenic cough talaga ito, number 2, behavioral therapy. Assurance, parent education, encourage your baby na wala na talaga siyang ubo. Mahirap ito sa mga toddler pero sa mga teenager, pwede siyang gawin. For the toddler naman, kailangan mabigyan ng assurance ang mga magulang, ang mga relative, ang mga caretaker na mami, magaling na si baby sa kanyang ubo, somatic or habit cough na lang ito. Number 3, asthma. Ito pinaka-common, one of the common causes of chronic cough.
Kung asthmatic talaga si baby, meron kayong lahi ng asthma at hindi talaga makontrol-control kahit meron na kayong pausok at inhaler, kailangan na siguro ni baby or kailangan na ni baby ng pulmo. Kailangan may magtingin na sa kanya ng specialista sa baga. Another one is kailangan malaman ang trigger ni baby. Usually, ang pinaka-common dito sa Philippines, ang trigger is yung ipis. So, kailangan mag-general cleaning para matanggal yung ipis sa bahay ninyo. Second, yung mga dust mite. Another reason to do general cleaning sa bahay. Palinis ang aircon, mag-invest sa purifier, at iiwas na sa mga pusa at aso. Fourth possible reason of chronic cough is primary complex or pulmonary TB. Kung confirm siya, meaning positive yung x-ray niya, meron siyang exposure, nahawa siya sa mga kasama niya sa bahay, meron siyang symptoms, matagal na lagnat, matagal na ubo, namayat, and kapag meron siyang positive skin test at positive siya sa plema, yun, confirm talaga na meron siyang primary complex. Huwag po kayong mag-worry, mami. Huwag kayong malulungkot dahil nagagamot po ang TB. 6 months nga lang ito, kaya lang once a day lang naman ang gamutan eh. At pag morning lang yon. And then, i-monitor lang siya, kailangan mag-follow up lang lagi. Fifth reason is post-nasal drip. Actually, kamukha lang ito ng post-infectious cough. Para rin meron siyang hypersecretion na nangyayari o kaya masyadong maraming laway ang napoproduce ni baby, kakagaling lang din niya sa sakit, kaya meron siyang post-nasal drip. Lalo na may mga allergy. Pag nagkaroon ng allergy si baby, may sipon yan, tapos hindi niya mablow, ang nangyayari napupunta yan sa likod ng lalamunan, causing the baby to cough. Pero dry cough lang yan. Same lang po ang gagawin katulad sa post-infectious cough. Pwede rin po kayong mag-antihistamine. Sixth reason for possible chronic cough is GERD or gastroesophageal reflux disease. So baka masyadong maraming acid ang napoproduce ni baby at nagkakaroon po ng reflux. Ang reflux, ibig sabihin, propulsion of gastric content from the stomach to the esophagus na napupunta sa throat, kaya naman inuubo ni baby, na-irritate po yung kanyang throat, kaya lagi siyang may dry cough. So kapag ganun kasi, ang gagawin, one is to change the diet. Before, pinapapalit po yung formula. Ang ginagawa nila, iniiba po nila yung timpla. Pero sa ngayon, mas maganda na ibahin nyo muna yung diet ni baby, ibahin nyo yung milk niya. Nasa sa pwede na po ninyo kung paano yung pag-change ng formula milk ni baby. May mga formula milk kasi para sa ganitong sakit. Yung makapal po yung formula milk para hindi na niya ilungad. Another one is to take time para makapag-birth ng maayos si baby. Tagalan po ninyo si baby na naka-upright position 20 to 30 minutes after feeding. Next, to change baby's position. The baby should sleep on his back para naman mabawasan ang acid reflux. Mga ibang pediatrician nagpe-prescribe naman po ng antacid sa mga bata. Meron naman antacid para sa mga bata para may bumaba po yung level ng acid niya at hindi na magkaroon ng reflux. And last possible reason for chronic cough is atypical pneumonia or walking pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae. Kapag meron kayong katanungan about walking pneumonia dahil ito nga yung hindi naman sa uso dahil matagal na yung walking pneumonia, ito yung nakikita nyo halos sa social media na ano ba itong walking pneumonia? Bakit ang tagal ng ubo ng baby ko? Pero okay naman siya. So, meron po akong ginawang content about dito. I-click nyo na lang po sa, or hindi ko alam saan ko pwedeng ilagay dito. Basta, i-search nyo na lang walking pneumonia Dr. Pedja Ma'am at nandun po ang further explanation ko about walking pneumonia. At kung nakatulong po ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedja Ma'am again. Thank you!